Ayan, delightful Sabbath po sa inyong lahat. Tunay na napakabuti ng Diyos, no? At patuloy po ang ating pag-aaral dahil ang salita ng Diyos ay laging pinagkakaloob sa atin upang tayo po ay gabayan. Natutuwa ako kasi may mga responses sa mga kaibigan natin na sinasayang nanonood sila ng video natin at natutuwa sila sa mga kwento na naririnig sila. So, tayo ay mayroong storytelling na pag-aaralan, no? Naririnig at tayo po ay natututo sa tulong ng ating Diyos. So magpapatuloy po tayo. So mula po nung si Amnon, no? Si anak na panganay nitong si David ay nirape yung kapatid niyang si Tamar. Itong si Absalom pinlano niyang patayin si Amnon, no? So after 2 years na pagpaplano niya ay napatay niya si Amnon. Naramdaman niya na para siyang nakaganti na, napaghiganti niya na yung kapatid niya. Pero mula nun, siya po ay nahiwalay, no? Nahiwalay sa kanyang tatay na si David. Pero after ng 3 years na napakahabang panahon na hindi sila nakikita, sa pamamagitan ng matalinong panghihimasok, no? Masabi natin panghihimasok nitong si Joab, ay pumayag na si David na bumalik to si Absalom sa Jerusalem. Ni Joab nga. Ano ba sabi ko? Okay, si Joab po yun, no? Ay may kondisyon na hindi muna siya magpapakita sa hari. So natapos po tayo sa verse 24 ng chapter 14 ng 2 Samuel. At doon sa susunod na mga verses, parang naiba po yung konteksto ng or yung takbo ng kwento. Dahil doon sa verse 25 to 27 ng 2 Samuel 14, dinescribe po yung itsura o yung appearance nitong si Absalom. At ang sabi po ay ganito: walang lalaki sa Israel na hinahangaan sa kakisigan tulad ni Absalom. Walang maipipinta sa kanya mula ulo hanggang paa. Buhok pa lamang nito na minsan lamang gupitin sa loob ng 1 taon ay mahigit ng 3 kilo. Siya ay may anak na 3 lalaki at isang napakagandang dalaga na Tamar ang ipinangalan niya, no? Pinangalan niya, sa pagmamahal niya kay Tamar, pinangalan niya yung anak niya na dalagang Tamar din. So, gusto ko pong ulitin yung pagkaka-describe kay Absalom dito. Sabi, walang lalaki sa Israel na hinahangaan sa kakisigan tulad ni Absalom. Walang maipipinta sa kanya mula ulo hanggang paa, no? Ibig sabihin itong si Absalom ay walang freckles. Ano ba yung freckles? Walang pekas. Wala siyang kulugo. Wala siyang balakubak. Wala siyang peklat. Wala siyang kulang sa sarili sa katawan niya, no? Walang kumpleto yung daliri niya at wala ring sobra kasi minsan may 11 yung daliri, di ba? So talagang napakaganda. Very proportion yung lahat ng party ng katawan niya at wala kang masasabing hindi kaaya-aya sa itsura nitong si Absalom. Masasabi nga natin yung mukha niya, yung symmetry, yung pagkakapantay ng itsura ng mata ng mukha niya ay perpekto ang kanyang kagandahan, no? At dahil doon po sa kanyang appearance, siya po ay nakatanggap ng respeto sa maraming tao. So tayo po ay pinagpala ng 3 letter U na tandaan niyo na lessons na ating pagsasaluhan sa hapong ito. So the first lesson that we're going to take away is the word unique, no? Kakaiba o walang katulad. So kagaya nung sinabi ng talata, walang lalaki sa Israel na hinahangaan sa kakisigan tulad ni Absalom, no? So masasabi natin si Absalom ay isang unique na lalaki, no? At siya pinagpala ng gorgeousness, no? May word bang gano'n, no? Ng sadyang kagandahan. So, gusto kong balikan po kung paano dinescribe din to si
King Saul, no? Bago siya naging hari. No? Sa 1 Samuel 9 verse 2 sabi, si Kish ang ama ni Saul na siya namang pinakamakisig at pinakamatangkad na lalaki sa buong Israel. So, halos pareho silang makisig, no? At alam niyo naman, binabanggit ito dahil ang mga tao noon ay nakatingin sa, actually hanggang ngayon naman, no, tumitingin ang tao sa physical appearances ng tao, no? Kaya naman yung kahit na pinakamakisig at pinakamatangkad na lalaki itong pagkaka-describe kay Saul, siya po ay tinanggap ng maraming tao. Lalo nang higit itong si Absalom, no? Siya po ay napakaganda ng pagkaka-describe sa kanya. Kaya naman siya ay nakilala. Natanyag ang kanyang kagandahan, no? Yung angking niyang kagandahan ay talagang nakilala siya. At marami nga siyang naging followers. So, kapag tayo po ay binigyan o pinagpala ng kakaibang uri ng kagandahan, no? Yung unique ang ating personality, no? Among other people, tayo po ay susceptible o maaaring maging mayabang. At yung arrogance na tinatawag na yan ay may pwedeng magdala sa atin sa pagiging self-centered natin, no? Yung wala na tayong iniintindi kundi ang ating sarili. Actually, ito si Absalom po ay masasabi natin na ganoon na ang katangian niya, no? Siya po ay may arrogant na siya, mayabang, at self-centered na, no? Makasarili na itong si Absalom. Alam niyo po, yung arrogance, yung kayabangan ay nakakapaminsala o harmful po siya, no? At nakakapagdagdag ng kalungkutan, madidepress ka rin kahit ikaw po ay mayabang. At mawawalan ka ng direksyon at magkakaroon ka ng kabiguan sa buhay, no? At maapektuhan ang iyong pag-iisip, no? At maaaring magawa mo yung mga unnecessary, yung mga hindi kinakailangan na pakikipagsapalaran mo sa buhay. Dahil mayroon ka ng kayabangan, iniisip mo lang yung gusto mong mangyari ang mangyari sa buhay mo. Itong mga bagay nito na nangyari kay Absalom, no? Naging kampante siya sa buhay na kaya niyang lusutan yung lahat ng bagay na kanyang papasukin. Biro nyo, pinatay niya yung kapatid niya, no? Napansin niya kasi hindi naman dinisiplina ni David yung kapatid niya si Amnon, ni-rape yung kapatid niya si Tamar. So sa palagay niya hindi rin siya mapaparusahan. Sabi po sa Proverbs 16:18, ang kapalaluan o yung kayabangan ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak, no? Yung pride ni Absalom ay siyang sumira sa kanyang buhay, no? Sister Gab, sabi sa Isaiah 13:11, Sister Gab, paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawasakin ko ang pagmamataas ng mga palalo at puputulin ko ang mga kayabangan ng walang awa. So, makikita po natin dito na mahirap na ikaw po ay maging kakaiba o unique nga at lumaki na ang ulo mo sa buhay. Yumabang ka na. No, alam niyo po yung lumalaki ang ulo, hindi na nakakalabas ng bahay. Dahil hindi na sila kasya sa pintuan, no? So sa Proverbs 16:5 sabi, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila ay tiyak na parurusahan. So ito po yung pinakamalungkot na bagay na pwedeng maranasan ng tao, no? Ikaw ay kapuutan ng Diyos. Napakasarap naman kasi na maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Pero pag naging mayabang ka, kapupuutan ka ng Diyos,
kagagalitan ka ng Diyos at mahirap kaaway ang Diyos. So hindi tayo dapat maging mayabang, no? At niyayakap natin yung mga papuri ng ibang tao. Sabi pa nga sa Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another or my praise to idols. Alam niyo po, kung ano man meron tayo, kaloob nga ng Diyos, no? Sabi nga, what you become is your gift to God. Dapat ipagkaloob natin sa Diyos at hindi natin ibagyabang kung ano man ang narating natin. Huwag tayo maging mayabang. So, si Apostle Paul din naman po ay binigyan tayo ng warning sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 at itong verse na to ay gagamitin natin hanggang mamaya, no, sa tatlong points natin. So, pakinggan nyo po, no? May mga bagay na babanggitin ako dito kasi ito po tumutukol sa point natin. Yung iba tatanggalin natin. Tapos isasalin naman natin sa ibang mga talata. So, ganito po ang sabi. Dapat mong malaman ang mga na sa huling araw ay darating na ang mga panahon ng kaguluhan. No, ito na nga po. Ito na yung unique na lumaki ang ulo, no? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, palalo, mapagmataas. Sabi po sa verse 5, iwasan mo ang ganyang uri ng tao. So ayaw ng Diyos na makikisama tayo sa mga mayayabang at malaki ang ulo, no? Yung mga self-centered. Kapag dahil baka magaya tayo, matulad tayo sa kanila. Nakakahawa po yung kayabangan na yan. So, kung ayaw ng Diyos na samahan natin yun, nararapat din na huwag tayo maging katulad din nun. Huwag din tayo maging mayabang. Kasi, kagaya na sinabi kanina, kinasusuklaman ng Diyos sa mayayabang. Ibig sabihin, binabawalan niya rin ang ibang tao na makasama tayo, no? Kaya, iwasan po natin kapag tayo po ay naging unique, no, kakaiba, naging gifted, no, sa maraming bagay, maging maingat po tayo para huwag maging mayabang. So, ang number 1 U natin ay ano, Nay? Unique, no? Magpatuloy po tayo sa verses 28 to 32. At ang sabi, dalawang buong taon na nanatili si Absalom sa Jerusalem, na hindi man lang siya nakita ng hari. Minsan ay pinatawag niya si Joab, no, tama na ako, upang suguin sa hari. Ngunit hindi ito pumayag. No, Sister Gab, no, pinatawag niyang muli ito. Ngunit hindi rin siya sumunod. Hindi sumunod si Joab. Kaya sinabi ni Absalom sa kanyang mga alipin, alam niyong may karatig o katabi kong bukid ay kay Joab na may tanim na sibada. Puntahan niyo ito at sunugin. Sinunog nga ng mga alipin ang bukid ni tong si Joab. Nagpunta agad si Joab kay Absalom at sinabi, bakit sinunog mo? Bakit sinunog ng mga alipin mo ang aking bukid? Sumagot si Absalom, 2 beses kitang pinakausapang dalhin sa hari ang aking kahilingan sa kanya, ngunit hindi mo ako pinansin. Bakit mo pa ako kinuha sa Geshur? Mabuti pang hindi na ako umalis doon. Dalhin mo ako sa hari ngayon din at kung ako'y may kasalanan, handa akong mamatay. So, last Sabat po, napag-aralan natin na si Joab po ay nirisk niya yung buhay niya, no? Inalay niya yung kanyang buhay kay Absalom, no? Kasi pwedeng mapatay itong si Joab sa kanyang ginawang pakikialam, no? Panghihimasok sa buhay, pamilya nitong si David. Pero si Joab po ay itinaya niya yung kanyang buhay, no? Para maibalik lang si Absalom sa Jerusalem. So si Absalom ay naging thankful siya. Dapat talagang magpasalamat pa siya sa ginawa nito si Absalom, ni Joab kay Absalom, no? Dahil nagpakita si Joab ng kabutihan sa kanya. Pero si Absalom po ay parang nakalimutan na ang kanyang ginawa. So the second life lesson that we're going to take away, Sister Leng, is the word ungrateful. Kanina ay
unique, ngayon ungrateful, o hindi marunong kumilala ng utang na loob o walang utang na loob. So si Absalom po nakalimutan yung favor na ginawa nito si Joab sa kanya. Si Absalom po ay dahil sa kanyang kayabangan, gusto niyang gawin yung gusto niyang mangyari, no? So hindi niya iniisip, no? O wala siyang pakialam sa magiging damdamin ng ibang tao. So sabi po sa Philippians 2:4, in-advise po tayo ni Apostle Paul na not looking in your own interest but each of you to the interest of others, no? So wag daw nating isipin yung pakinabang natin, kundi isipin natin yung maitutulong natin, pakinabang ng ibang tao. So imbis na titingin imbis na bantayan nitong si Absalom yung bukirin nitong si Joab, anong ginawa niya? Sinunong niya, pinasunog niya pa, no? At dahil doon masasabi natin si Absalom po ay very ungrateful person, no? Walang utang na loob itong si Absalom. Alam niyo po, pag tayo po ay ginawa ng mabuti ng ibang tao, dapat po tayong nagpapasalamat sa kanya. Maging grateful tayo, no? So as much as possible nga tapatan natin yung kabutihan ng mas maganda pang kabutihan, no? Igaganti natin sa kanya. Kung hindi natin tatapatan o hindi tayo gagawa ng mabuti doon sa gumawa ng mabuti sa atin, ito po mangyayari sa atin sa Proverbs 17:13. Sabi, kapag masama ang iginanti mo sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay hindi mawawala, no? So sa English po maganda, evil will never leave the house, no? So talagang may kapahamakan mangyayari sa iyo kapag ginantihan mo ng masama ang kabutihang ginawa. Ginawa ka ng kabutihan tapos masama pa igaganti mo. Talagang hindi maganda yon sa harap ng Diyos. So nakakatakot po yung bagay na yon, no? Kapag tayo po ay naging unfair or naging hindi makatarungan, no? Unjust, no? Ayun po ang mangyayari sa atin. Talagang tayo po ay parurusahan ng Diyos, no? Yun po ang kaparaan ng Diyos para iganti yung taong mabubuting napahamak. Alam niyo po, ang ating Diyos ay walang ginawa naman kundi gumawa ng kabutihan para sa atin. At siya po ay nag-e-expect, no? Na gantihan din natin at least ng pasasalamat ang kanyang mga ginawang kabutihan. Kagaya na lang nangyari sa Luke 17:15-17, yung kwento nung pinagaling ng Diyos na mga may ketong, yung 10 may sakit, pinagaling ni Jesus, di ba? Sabi, ang siyam ay umalis, ang isa ay bumalik, no? Ang sabi ng Panginoon, one of them, when he saw he was healed, no? Came back. Nung nakita ng isa na siya po ay pinagaling, bumalik siya at nagpuri sa Diyos at nagsisisigaw, no? At siya po ay yumukod sa paanan ni Jesus at nagpasalamat, no? At sinabi ng Panginoon, di ba 10 kayong pinagaling ko? Nasaan ang siyam? Makikita po natin dito na ang Diyos ay naghahanap din naman ng pasasalamat sa ginawa niyang kabutihan. Naalala ko po si King Nebuchadnezzar, no? Ang Diyos po ay ginawa siyang tanyag, dakila, no? Na higit sa lahat ng mga bansa. Pero ang ibinalik nitong si Nebuchadnezzar ay kayabangan, no? Ano nangyari sa kanya? Siya ay nabuhay na kagaya ng mga wild animals, no? At kumain siya ng mga damo, no? Mabuti na lang, nirecognize niya ang Diyos na dakila sa kanyang buhay at siya'y nabalik sa kanyang pagkatao. Ang nakakalungkot na sabihin, karamihan po sa atin ay walang utang na loob or ungrateful, no? Sa ating kapanahunan. Kagaya na lang ng mga Israelita noong araw na napakaraming reklamo rito, reklamo ron ang ginagawa nila, no? So tinitingnan kasi nila kung ano yung wala sila, no? Kaya reklamo sila ng reklamo.
Sila po ay nabulag na sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos na siyang nasa harap naman nila. So, ungrateful din po itong mga Israelitang ito. Sabi sa Colossians 2, verses 6 to 7, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So, ang pagpapakita natin ng ingratitude, nung kawalan ng utang na loob, ay pagpapatunay na tayo po ay hindi anak ng Diyos. Ang pagpapatunay naman na tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay grateful sa Diyos. So, ito na naman po si Apostle Paul, kagaya na sinabi ko. Balik tayo sa talata ng 2 Timothy 3, verses 1 to 5. Sabi, dapat mong malaman na sa huling araw ay darating na ang mga panahon ng mga kaguluhan. Ito na po yung bagay na ungrateful o walang utang na loob. Sapagkat ang mga tao ay magiging walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Iwasan mo ang ganyang uri ng tao. So, ito na naman po, pinaiiwasan na naman po yung mga taong ungrateful, o walang utang na loob. Kanina, yung mayayabang at na sarili lang iniisip, maibigay sa sarili, iwasan. Ito, iwasan daw natin yung walang utang na loob. So, dalawa na ang dapat nating iwasan. Yung mayayabang at walang utang na loob. Sa katapusan po, isang verse na ating babasahin sa verse 33. Sabi, nang marinig niya ito ni Joab, nagpunta si Joab sa hari at matapos nilang mag-usap, si Absalom ay pinatawag. Umarap naman ito sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang at hinagkan siya ng hari. So, nagkita na sila, na? Dahil sa, sinunog ba naman yung, kung di ka makikinig. So, gusto ko po mag-focus tayo doon sa bandang huli. Sabi, umarap si Absalom sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang. So, napaka-ordinaryong kilos lang po o gesture ng isang tao na siya po kapag siya po ay humarap sa hari, sila po ay nagpapakumbaba at yumuyukod sa harap ng hari. At ito po ay ginawa ni Absalom sa kanyang tatay, no? Sila po yumukod, no? Kahit na ang kanyang intention ay hindi naman maganda, no? Nagpakita lang siya ng kunyaring respeto sa kanyang hari. So, bakit ko po nasabi yun, Sister Deng? Kung talagang ito si Absalom po ay may respeto sa kanyang tatay, hindi niya dapat po pinatay yung kanyang kapatid na si Amnon. Sana naghintay na lang siya at nirespeto niya kung anuman desisyon na ibibigay ni David sa nangyari dito kay Tamar. Pero hindi niya ginawa yun. Kaya nga masasabi natin yung kilos ni Absalom ay yung third lesson that we're going to take away and that is the word untrue. Ano na yung tatlo? Unique, ungrateful, untrue, o hindi totoo. So, nung si Absalom ay pinagbawalan na makita si David na kanyang tatay, ang palasyo ni David ay malamang nilagyan ng maraming gwardiya para hindi makalapit si Absalom. Si Absalom po kasi ay banned, no? Pinagbawalan na makalapit sa hari. So, ang ginawa niya naman, nagdemand siya na makita niya yung si David na kanyang tatay, no? Para mawala yung restriction na yon, no? Yung pagbabawal na yon. At maging malaya siya na makakilos, no? Kung saan niya gustong pumunta at magawa niya kung ano yung nais niyang mangyari. Yung sa mga plano niyang sa isipan niya ay magawa niya. At makikita naman natin yun sa mga susunod na chapters na talagang itong si Absalom ay may mga plano sa kanyang buhay. So yung pagpapakababa niya pinakita ay pagnanais niya lamang
na mawala na yung pagbabawal sa kanya at makakilos na siya, makapasok na siya sa palasyo ni David, no? So yung gesture ni Absalom o yung kinilos, yung pagpapahayag niya ng respeto ay untrue, hindi totoo, no? At ito po ay isang hypocrisy. Tama? Hypocrisy, no? Kaya, hypocrite, ha? Ano? Hypocrisy, tama po. So, nakakalungkot po, marami na pong tao ngayon ang mga untrue, mga hypocrites, no? Na umiikot-ikot sa ating paligid. At karamihan po sa kanila ay, sabi nga mga tagapagturo pa ng batas ng Diyos, no? At ang Diyos po ay galit sa mga taong hindi totoo, mga hypocrites, no? Yan po yung sinasabi sa Matthew 23:27-28, no? Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, no? Ang mga Pariseo, mga mapagkunwari o mga hypocrites, ang katulad nyo yung mga libingang mapuputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit sa ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. So, ang galit ang Diyos sa mga hindi totoong tao, yung mga untrue at mga hypocrites. At pinatulan na ng Diyos yung mga Pariseo ito, no? Yung mga religious leaders, dahil sa kanilang outward na pagpapakita lamang, no? Na sila po ay matitino, pero nagpapakita sila, kunyari sila po ay mga banal, pero sa loob nila ay puno sila ng corruption, puno sila ng kasakiman. Alam niyo po, yung pagkukunwari na kunyari malaki pananampalataya mo ay para ma-impress mo lang ang ibang tao, ay kagaya po ng paglilinis lamang ng isang baso, no? Na sa labas lamang ang nililinis mo, pero yung loob ay marumi, no? So, alam niyo po, nung tayo po ay nilinis ng ating Diyos sa loob, no? Sa loob ng ating mga buhay, yung kalinisan na yon ay makikita dapat sa panlabas din nating kinikilos at hindi pagkukunwari ang makita ng tao. Dapat totoo po ito. So, meron pa isang uri ng untrue or hypocrites, no? Na nasa paligid natin. Ito yung makikita rin natin sa Matthew 7 na itinuturo rin ng ating Panginoon sa 21-23. Sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong ngalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. So, marami po yung self-professed na athletes, no? Yung nagsasabing sila po ay manlalaro, no? At sila po ay kaya nilang magkwento ng kung paano sila maglaro, no? At magugulat tayo na kala mo talaga magagaling sila. Pero pag nakita mo na naglaro, mga masasabi natin ban-ban din naman, no? Hindi sila magagaling. So, hindi lahat daw po na nagsasabi na ng mga bagay na makalangit, no? Ay nabibilang sa kaharian ng Diyos. At ang alam nyo, ang Panginoong Jesus ay mas concerned po sila. Ang Panginoong Jesus ay concerned po masigit sa kung paano tayong lumakad, kung paano tayong namumuhay, no? Kesa sa kung ano ang ating tinuturo at sinasabi. Gusto niya po ay lumakad tayo, gumawa tayo ng mga bagay na tama at hindi mga bagay na pagkukunwari lamang, no? Para masabi lang na tayo po ay may kabanalan. So, may mga taong
gumagawa rin at pumipili na gumawa ng mabuti lang, yung mga bagay na mabuti kesa at ignore nila, no? Ano ini-ignore? Hindi nila pinapansin yung mga bagay na tama. Sabi ko nga ang mga tao mabuti naman pong magsimba, no? Magsisimba, napapalapit ka sa Diyos. Kaya lang pag araw ng linggo ka nagsimba, mali 'yon. Pero mas pinipili nila 'yon kasi ang ibang tao may pasok ng araw ng Sabado, Linggo ang bakante nila. So mas piliin nila mabuti na lang. Mabuti naman magsimba. Talagang malalapit ka naman sa Diyos. Kaya lang hindi tama. Ang tamang araw ay araw ng Sabat. So kung ano po kasi yung ginagawa natin ay maaaring maghiwalay sa atin, no? Sa presensya ng Diyos, no? At ito po ay nagpapakita kung ano ang ating mga pinaniniwalaan. Sabi sa Matthew 15 verses 7 to 9, mga pagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. So ito yung mga taong nag-twist naman, no? Iniiba ang salita ng Diyos, at matatawag din natin sila mga untrue or hypocrites, no? At ang propetang Isaiah nga ay criticize yung hypocrites, no? Doon sa Isaiah 29 verse 13. At ang Panginoong Jesus naman, in-apply niya yung sinabi nito si Isaiah sa mga religious leaders, no? Yung mga Pharisees na ito ay alam naman ang mga bagay ng tungkol sa Diyos, pero hindi nila talaga kilala ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. So napakaraming mga ngaral sa kapanahon ng ngayon na nagtuturo ng kabutihan, no? Ng Diyos. Pero kapag sila po ay nakaranas na ng mga pagsubok, nakakalimutan na nila yung kanilang mga tinuturo. Pero ang nais ng Diyos, dapat, sabi nga walk the talk. Kung ano rin yung pangaral natin, dapat isapamuhay natin at gawin natin. So kapag claim natin o pinahayag natin na ating igagalang at iibigin ng Diyos, pero ang ating mga puso ay malayo sa Kanya, no? At abala sa maraming bagay, ang ating pagsamba ay walang kabuluhan sa harap ng Diyos, no? Hindi po sapat yung nag-aaral tayo, no? Para maging banal, pero ang ating mga kilos ay hindi naayon sa nais ng Diyos, no? Ang action natin, ang ating mga attitude ay dapat sincere, no? Dapat kung anong sabihin ng Diyos ay yun ang ating ginagawa at hindi pagpapaimbabaw lamang, no? Dahil kung hindi po natin gagawin na tayo po ay totoo sa ating mga ginagawa, tayo po yung dinidescribe o tinutukoy nito si Isaiah ng mga hipokrito, no? Sabi po sa Matthew 6:1, napansin niyo sa Matthew, puro marami pong pag hindi mga totoong tao na itinuturuan ng Panginoon. Sabi, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos, no? Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Marami po kasing nagtumutulong, no? At ito'y pakitang tao lamang. Sa mga post sa Facebook, makikita mo nagbibigay, no? Para makakuha lang ng maraming likes sa Facebook. At hindi raw po maganda to kasi hindi sila makakatanggap ng gantimpala mula sa Diyos Ama. So ang Panginoong Hesus ay nagbibigay ng warning sa mga untrue o mga hypocrites na to, no? Na iwasan yung mga bagay na yun, na pagyayabang at pagpapakitang tao, no? Dahil hindi sila pagpapalain ng Diyos at patatawagin silang mga pagkukunwari lang sa kanilang mga paglilingkod na ginawa.
At ito na naman po yung yung warning ni Apostle Paul sa atin, no? Kaya sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Dapat mong malaman na sa huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat, ito ni mga hypocrites sa chapter 5, sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan ninyo ang ganyang uri ng mga tao. So, tatlong bagay yung nakita nating pinaiwasan ng Diyos sa atin. Kanina, yung mga mayayabang, mapalalo, no? At yung pangalawa, yung walang utang na loob, iwasan din daw natin. Ito sapagkat pangatlong pagkakataon, pinaiwasan sa atin yung mga nagkukunwaring mga may kabanalan at sumusunod sa Diyos, pero hindi naman totoo sa kanilang pamumuhay. So, buti na lamang po, ang Diyos po ay hindi tumitingin sa ating mga panlabas na kaanyuan, no? Hindi yung appearances natin, no? Kung magkaganon nga po, at ang Diyos ay titingin sa panlabas na katayuan natin, itong si Absalom ang yung most qualified dahil sa kanyang gandang lalaki. Buti na lang hindi siya tumitingin sa tinapos natin o kaya sa yaman na meron tayo. Buti na lang ang Diyos ay tumitingin sa puso, no? At ang gusto niya ay kababaan loob ang makita sa atin, no? So ang Diyos po ay napaka-generous, no? Yun yung likas ng Diyos, mapagbigay niya sa atin. At dahil doon, nais niya rin naman pong ibalik natin, no? Suklian natin yung kabutihan niya ng pasasalamat natin, no? At gusto niyang grateful tayo sa kanyang mga kabutihang ginagawa. So, ang isang tao po ay pwedeng magdesisyon o ang tao po ay pwedeng madaya, no? Pero ang Diyos po ay hindi madadaya. Nakikita niya po yung sincerity ng ating mga puso. Nakikita niya, madedetermine niya kung tayo po ay totoo sa ating paglilingkod at totoo po ba sa ating mga sinasabi ginagawa. Hindi natin madadaya. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso, kaya kailangan maging totoo po tayo sa ating lahat ng ating mga kinikilos. So, ang dalangin ko po, sana po kapag ang Diyos ay tumingin sa ating mga puso, makita niya yung mga bagay na ninanais niya na makita sa ating mga puso at siya po ay masiyahan at hindi malungkot. Yung po ang pag-aaral natin, Delightful Sabbath po sa inyo.